Muli mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon, ang topic na ibabahagi ko sa inyo patungkol sa Quran. Ano ba ang kalagayan ng Quran sa buhay ng mga Muslim? Okay mga kapatid, patungkol sa ating tindig o paninindigan patungkol sa Quran. Ano ba ang Quran sa buhay ng mga Muslim? Maraming mga dalil. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Ang sunod na aya, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ang dakilang Quran ay tunay na gabay ng buhay. Lumating ito upang ipakita sa sangkatauhan ang daan tungo sa tagumpay at upang iguhit ang daan ng kanilang pag-unlad at pag-angat. Ang tunay na buhay ay pamumuhay ayon sa gabay ng Quran. Kung wala ang patnubay nito, wala ring tunay na buhay kahit pa inaakala ng tao na siya ay nabubuhay. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, awaman kana maitan, pahyaynahu, wa ja'alna lahu nuran, yamshi bihi pinnas, kaman mataluhu, fi dhulumati laysa, bikharij minha, kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ang salin ng ating binasa sa Suratul An'am, ang sinumang dati ay patay, ay pinigyan namin ng buhay at liwanag na kanyang ipinanglalakad sa gitna ng mga tao. May tutulad pa siya sa isang nasa mga kadiliman na hindi na makalalabas mula rito, gayon pinagmukhang kaakit-akit sa mga kupar ang kanilang ginagawa. Ito ang salin ng aya na ating pinasa. Kung tunay na maunawaan ng mga tao, malaman nilang ang Quran mismo ang buhay. Walang tunay na buhay maliban sa Quran. Paano nga ba magkakaroon ng buhay kung wala ang tinatawag sa ating kaluluwa o espiritu? Ang katawang walang espiritu, patay. At ang Quran, ang espiritong nagbibigay buhay ayon sa sinabi ni Allah, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Ito yung aya. At gayon din ay ipinahayag namin sa iyo ang espiritu mula sa aming utos. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina. Hindi mo noon alam kung ano ang aklat at kung ano ang pananampalataya. Ngunit ginawa namin ito ng isang liwanag, ang tinutukoy ang Quran, na sa pamamagitan nito ay pinapatnubayan namin. Namin, ibig sabihin, ang nagsasalita ay si Allah. Na pinapatnubayan namin ang sinuman sa aming mga alipin, sa aming landas. Ang binasa kong sura, aya ay sa sura Asyura, number 52. Sa mga katuwid mga kapatid, ang Quran, ayon sa aya na ito ay espiritu. At kapag wala ang espiritu, nawawala rin ang buhay. Ang dakilang Quran ay gabay ng buhay, sapagkat saklaw nito ang lahat ng anyo ng lipunang pantao. At inilatag nito ang ganap na pamamaraan ng pamumuhay o pamamuhay ang tao nang may pagkakasundo sa kanyang sarili at saka sa kanyang kapwa. Itinakda nito ang ugnayan ng tao sa kanyang Panginoon, ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya, sa lipunang kanyang kinabibilangan, at maging ang kanyang relasyon o ugnayan sa mga bansa sa isa't isa, ang Islamikong bansa sa iba't iba pang mga bansa,
Ginawa ito ng Quran sa pamagitan ng malawak na pananaw at pangkalahatang mga tuntunin, pangkalahatang mga batas na kung saan angkop siya sa lahat ng panahon at angkop siya sa lahat ng lugar. Yan ang ating paniniwala. Ang dakilang Quran ay gabay ng buhay sapagkat hindi lamang ito tumitigil sa pagtuturo ng tamang paniniwala, hindi lamang limitado sa tamang akida at ikhlas na pagsamba. Dumating din ito upang linangin ang mabubuting pag-uugali, yung kagandahang asal, hubogin ang isipan at damdamin, ituwid ang mga pakikitungo sa kapwa, at itatag ang mga prinsipyo ng adl o katarungan. Saklaw nito ang mga ibadat, mga akida, mga obligasyon, mga batalya ng batas, mga transaksyon, ugnayan ng mga bansa at mga mamamayan sa panahon ng digmaan o kaya sa panahon man ng kapayapaan. Nasa sa Quran din kung paano pamahalaan ng isang estado, pagpapatupad ng katarungang panlipunan, pagkakaisa ng mga mamamayan sa isang lipunan at lahat ng mga kaugnayan sa pagtatatag ng isang mabuting pamayanan, kung paano itatag ang isang mabuting pamayanan. Lahat ng mga ito ay nasa Quran sa paghubog ng ganap na personalidad ng bawat mamamayan, personalidad ng isang Muslim sa kanyang asal, sa kanyang pag-uugali, kaalaman at mga gawain. Ang banal na Quran ay isang ganap na pagpapaliwanag ng lahat ng kailangan ng tao sa kanyang paglalakbay sa buhay sa mundong ito. Dahil dito inutos ni Allah sa atin at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam na mahigpit nating panghawakan, mangunyapit tayo sa Quran na kung saan ayon sa salaysay ni Zaid bin Al-Arqam radiyallahu anhu na minsan nangaral daw ang propeta sallallahu alaihi wasallam matapos niyang banggitin ang alham, kasi ito yung sunna ng propeta, laging binabanggit ang tinatawag na alhamd o papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, ayuhan nas, innama ana bashar. Diyos ako ay ya'ti rasulu rabbi fa'ujibu wa ana tarikun fikum taqalain. Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Fakhudu bi kitabillahi wastamsiku bihi. O mga tao, ako ay tao lamang. Dito pinaalalahanan ng propeta yung karaniwang pagkahulog ng tao sa shirk pagkatapos na pumanaw ang mga propeta. Lahat kasi ng mga propeta, lalong-lalo sa mga Kristiyano, ginawa nilang tagapamagitan. Ang pagkuha ng tagapamagitan kasama doon sa tinatawag na shirk na tinalakan ni Ustad kanina. Pumana yung tatay, doon ka magpasaklulo sa kanya kasi malapit na nandun siya, kapilang na ng Panginoon. Dadaan sa kanya. Ang salitang ito ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, ay papala. Ako ay tao lamang. Tapos binanggit niya, malapit nang dumating sa akin ang sugo ng aking Panginoon at ako ay tutugon sa kanya yung ang kanyang pagpanaw. Iniwan ko sa inyo ang dalawang mabibigat na bagay. Sa kalain, nag-iwan ako sa inyo kapag ako ay pumanaw na. Sa ibang narisyon, kapag ka nangunyapit, pinanghawakan yung maigi, ang dalawang mabibigat na bagay na ito, kayo'y hindi malilikaw kapag ka ako ay pumanaw na. Sabi ng propeta, ang una rito ay ang aklat ni Allah. Nasa loob nito, ang patnubay at liwanag. Kaya, panghawakan ninyo ang aklat ni Allah at manatili kayong matatag dito. Fakhudu bi kitabillahi wastamsiku bihi. Pagkatapos ay hinikayat niya ang mga tao na kumapit ng mahigpit sa aklat ni Allah. Na kung saan sa riwaya ni Muslim, isinalaysay ni Ali radiyallahu anhu na narinig niya
ang sugo ni Allah na nagsasabi, ang ating basahin ay ang pagkakasali na sa ating wika. Medyo mahaba ang salitang kasi niya ito. Magkakaroon ng mga pagsubok, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong ko, ano ang magiging kaligtasan mula dito? Paano tayong maligtas sa mga pagsubok na ito o sugo ni Allah? Sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, ang aklat ni Allah, yun ang sinabi ng propeta. Nasa loob nito ang dakila, nasa loob nito ang dakilang balita tungkol sa mga nauna sa inyo. Ang balita tungkol sa mga darating pagkatapos ninyo. At ang hatol sa pagitan ninyo, ito ang pamantayang naghihiwalay ng katotohanan at kasinungalingan. Hindi ito biro. Sino mang mapaniil na tumalikod dito ay dudurugin ni Allah. Sa salitang ito, hinatulan na ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang mapaniil, tyrant, ang isang pinunong tumalikod sa pagpapatupad sa Quran. At siya ay dudurugin ni Allah, sabi ng propeta. At sinumang maghanap ng patumay sa iba bukod dito ay ililigaw ni Allah. Ito ang matibay na lubid ni Allah, ang marunong na paalala at ang tuwid na landas. Sa pamagitan nito ay hindi nalilihis ang mga pagnanasa. Hindi nagsasawa ang mga eskolar sa pag-aaral nito. Dito, nilinaw na ng propeta na sa lahat ng mga nag-aaral, maaaring sa simula pa lamang, nahihirapan sa pag-aaral ng Quran, na kung saan ang unang mahirap doon ay ang lingwahe. Pero kapag nagkaroon ka na ng kaalaman, lalong tumitindi ang pagnanasa mo sa pag-aaral. Pero kung hindi ka nagkaroon ng pundasyon sa kaalaman, nagsisimula ka pa lang hanggang sa tatamarin. Yun ang naging hadlang para maging mangmang sa kaalaman sa Quran. Kasi sinabi ng propeta, hindi nagsasawa ang mga ulama sa pag-aaral nito. Hindi ito naluluma sa paulit-ulit na pagbibigkas. Ito yung mga binanggit ng propeta na mga himalang nasa sa Quran. Himala na nagpapatuloy hanggang sa araw ng pagbangon. Tuloy natin ang pagbabasa ng mahabang hadith. At hindi nauubos ang mga himala nito. Sa lingwahe pa lamang himala. Wallahi, kung ating pag-aralan, lingwahe lang ng Quran. Di mo na pinag-aralan ng iba pang mga subject sa Islam. Di mo na pinag-aralan ang fiqh. Di mo na pinag-aralan ang aqidah. Matutulad tayo sa panahon ng mga Arab noon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na mapakinggan malamang ang Quran, agaran, alam nila, hindi ito salita ng tao. Hindi ito kayang gawin ng isang eksperto sa lingwahe. Kaya alam nila na ito ay mula sa tagapaglikha ng tao. Kaya sinabi ng propeta dito, sallallahu alaihi wasallam, at hindi nauubos ang mga himala nito. At tandaan natin mga kapatid, kung paano ipinaalala sa atin sa Quran na bawat mga propeta ay may mga himala. Subalit ang mga himala ng naunang mga propeta, mga himalang lumipas na. Bakit lumipas? Binanggit natin minsan na maaaring ang mga himalang ito, maaaring kinikwento na lamang ng mga nanay sa pagpapatulog sa kanilang mga anak. Halimbawa, ang himala ni Jesus Christ, kinikwento na ang bulag, na ipinanganak na bulag, ay kanyang ginamot. Ginamot niya ang isang pumanaw na. Mayroon bang manggagamot na kayang gamutin ang isang patay na para mabuhay? Si Moises, sa magitan ng kanyang tungkod, hinati niya ang dagat at iniligtas niya
ang mga sinaunang mga sumampalataya sa Kanya. Yun ay mga himalang nakatala na lamang sa kasaysayan. Lumipas na. Samantalang ang Quran, ayon sa sinabing ito ng propeta, hindi nauubos ang mga himala nito. Kasi sa pagbabasa mo mismo ng Quran, diyan mo makikita ang buhay na himala. Sa lingwahe pa lamang na magtataka ka, bakit ganito ang basa? Kapag binasa mo kunyari, wamsahu biruusikum wa arjulakum, mayroong ibang kahulugan. Kapag binasa mo wa arjulikum, may karagdagang kahulugan. Bakit? Kapag sa pinag-aralan mo ang lingwahe, makikita mo, ito'y himala na buhay. At ito ay makita mo lamang at para pang tunay mong mararamdaman kapag pinag-aralan mo ang lingwahe ng Quran. Yan din ang dahilan kung bakit ang mga scholar ay hindi nagsasawa sa pag-aaral. Ituloy natin ang pagbabasa, medyo mahaba ang hadith na ito. Nang marinig ito ng mga jinn, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nang marinig ng mga jinn ang Quran, sinabi nila, katotohanan nakarinig kami ng isang kahangahangang Quran. Inna sami'na Quranan ajaba. Sino mang magsalita ayon dito ay nagsasabi ng katotohanan. At ang sino mang gumagawa ayon dito ay gagantimpalaan. At ang sino mang humatol ayon dito ay magiging makatarungan. Dito patapos na ang salitang ito ng propeta. Ang sino mang humatol ayon sa batas maliban sa Quran, siya ay hindi makatarungan. Bagos, kung sinampalatayanan niya na ang hatol na iyon ay higit na mas mainam kaysa sa batas ng Quran, kufur. Ang masaklap, marami tayong mga kapatid na ipinagmamalaki na sila ay nag-aral ng mga ininbentong batas ng tao. Ipinagmamalaki na sila ay mga judges kunyari sa Pilipinas, sa ating bansa. O kaya, okay, kung may mga sa mga Arab countries, kung may mga senador man, kung may mga congressman man, iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, ang mga opisyal na ito, lahat ay katuwang lamang ng imam o ng amir o ng pangkalahatang pinuno, katuwang lamang na tagapagpatupad ng batas ng Quran. Maging ang pinuno at lahat ng mga opisyal, walang karapatan na gumawa ng batas. Okay, tuloy natin ang pagbabasa. At ang sino mang tumawag tungo rito, ibig sabihin ang sino mang nangaral o nagdaawa patungo dito ay mapapatnubayan sa tuwid na landas. At ang sino mang kumapit dito ay mapapatnubayan sa tuwid na landas. Medyo mahaba ang hadith na ating binasa. Isinalaysay din ni Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam habang sila ay nasa Juhfa, sinabi ng propeta, alaysa tashhadun an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anni rasulullah wa anna al-Qur'ana jaa min indillah. Hindi ba kayo sumasaksi na walang tunay na Diyos maliban kay Allah lamang at na siya ay walang kasama o katambal, na ako ang sugo ni Allah at ang Quran ay nagmula kay Allah? Sinabi namin, opo, sugo ni Allah. Tapos binanggit ng propeta, paabshiro, painahadal Quran, tarfuhu biyadillah, wa tarfuhu biaydikum, patamatsaku bihi fainnakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Kung gayon, sabi ng propeta, pansinin nyo itong salin na ating babasahin. Kung gayon, magalak kayo, sapagkat ang isang dulo nito, isang dulo ng Quran,
ay nasa kamay ni Allah at ang kabilang dulo ay nasa inyong mga kamay. Kaya mahigpit ninyo itong panghawakan sapagkat kailanman ay hindi kayo mapapahamak at hindi kayo maliligaw pagkatapos nito. Ang Quran ay isang ganap na paraan ng pamumuhay na angkop sa lahat ng panahon at sa bawat lugar. Hindi kinakailangan dito ang pagre-repaso, hindi kinakailangan dito yung tinatawag nilang pagsususog. Alam mo, ibig sabihin ng pagsususog, pag-aamyenda. Walang tinatawag na pag-aamyenda. Sa batas ng tao, maaaring taon-taon inaamyendahan ang tinatawag na saligang batas. Ang Quran ay hindi. Kaya, ang mga senadores, ang mga congressman, kung mayroon mang mga iba't ibang mga official ang isang Islamikong bansa, sila ay walang karapatang gumawa ng batas. Bagkus sila ay mga katuwang lamang ng pangkalahatang pinuno para magpatupad ng batas na nasa Quran. Ang Quran ay naglalaman ng isang sistema ng pamamahala na nagpapatupad ng sinabi ni Allah, wa nahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayabtinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Itong aya na ito, pautos sa pinunong pangkalahatan ng mga Muslim na sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang itinuturing na pinuno. Ano ang ibig sabihin ng aya na ating binasa? At humatol ka sa pagitan nila ayon sa ipinahayag ni Allah. Inutusan na humatol ayon sa batas na napapaloob sa Quran. Tapos dinugtong pa, pagdidiin. At huwag mong sundin ang kanilang mga pagnanasa. Bakit? Karaniwan, sa bawat bansa, kung mayroon mang mga pinuno, may mga taong mas ma-impluwensya pa, kuminsan, kaysa sa pinuno. Kasama na doon yung mga mayayaman na may kontrol ng ekonomiya ng isang bansa, na maaaring ang mayayamang ito, sa pamagitan ng kanyang kayamanan, may malaking impluwensya ito sa pinuno. Kaya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito, at huwag mong sundin ang kanilang pagnanasa. Oras na diniktahan ka ng makapangyarihan na ito, kung papaano ka humatol sa personal nilang interes. Bakit pinagbawalan ng propeta? Karugtong dito sinabi sa Quran, mag-ingat ka na baka ilings kanila sa ilan sa ipinahayag sa ayon ni Allah. Kasi ang pag-iimbento ng batas, maliban sa Quran, normal yun. Ililihis para sundin ang batas na inimbento ng tao. Sa Quran din ang sistema ng tinatawag na relasyong pandaigdig, na kung saan isa sa katuparan sa ito'y sinabi ni Allah, wa kadhalika ja'alnaka ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum shahida. At gayon namin kayo ginawa na isang pamayanang nasa gitna, ang isang kahit nag-iisang Islamikong estado, mayroong batas yan na nasa Quran kung paano ang pakikitungo sa lahat ng mga bansa sa globo na ito. Ikaw, ginawa namin kayo pamayanang nasa gitna upang kayo ay maging mga saksi sa sangkatauhan at ang sugo ay maging saksi sa inyo. Ang binasa ko ay Al-Baqarah 143 ang aya. Nasa Quran din ang isang practical na sistema ng paghahatol at katarungan na nakabatay sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, Al-Baqarah 143. Ang aking binasa kanina. Ang aya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ang salin mga kapatid, pansin ninyo. Pala, abay hindi. O ngunit hindi. O tunay man. Tunay nga na hindi. Sa pamagitan ng iyong Panginoon, o sumpa man sa iyong Panginoon, o sumpa man kay Allah. Kalog na kaya? Hindi sila tunay na mga mu'min hanggat hindi kanila ginawang hukom. Hindi kanila ginawang hukom. Ito ay patungkol sa propeta. Hanggat hindi kanila ginawang hukom sa kanilang mga pinagtatalunan. At pagkatapos ay wala silang maramdamang pag-alinlangan sa kanilang mga sarili tungkol sa iyo. Tungkol sa iyong naging pasya. At sila ay lupos na magpapasakop. Dito, pinaliwanag rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaibahan ng Islamikong sosyudad sa hindi Islamiko. Na pagkatapos ay binabaang hatol sa mga bansang hindi Muslim na ang mga hatol ay batay sa mga gawang batas. Ang natalo sa kaso, palaging sinasabi niyan, wala talagang katarungan. Pero yung nanalo, mayroon pang katarungan. Pero ayon dito, sa ayan na ito, ang nahatulan na natalo sa kaso, maging ang mga nanalo sa kaso, ang dalawang nagkakatunggali sa isang kaso sa harapan ng Islamikong hukuman, parehong kikilala na mayroon niyang katarungan. Yan ang malaking kaibahan sa mga hukumang tatag ng tao na ang pinapatupad na batas ay batas ng tao sa mga hukumang batay sa Quran. Nasa Quran din ang sistema ng pagtatanggol at paghahanda sa pakikibaka para sa kapakanan ng Allah. Ito inutos sa atin sa Quran. Infiru khifafa wa tiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Humayo kayo, magaan man o mabigat. Na sinasabi ng mga eskolat, matanda man o bata, mayaman man o mahirap, humayo kayo at makibaka kayo sa landas ni Allah sa pamagitan ng inyong mga yaman at ng inyong mga sarili. Bakit binanggit sa pamagitan ng inyong mga yaman at ng inyong mga buhay? Kasi sa kahulugan pa lamang ng pagmumuslim, binanggit sa Quran, Inna Allah ashtara anfusakum wa Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Na ang kahulugan daw ng pagtanggap ng shahada, ng ikayumakap ng Islam, ibinenta mo na ang buhay mo kasama ang lahat ng iyong ari-arian ng napakalaking halaga. Bi anna lahumul jannah. Ano ang pinakamalaking halagang ito? Jannah, paraiso. Paraiso. At kasama doon ang obligasyong pakikibaka. Kaya binanggit dito sa Quran na ito, mahumayo ang bawat isa sa inyo, mabigat man o magaan, sa landas ni Allah sa pamamagitan ng inyong mga buhay at ng inyong mga ari-arian. Naglalaman din ang Quran ng isang malayang sistemang pang-ekonomiya na mamamahala sa yaman, sa lapi, na mamahala sa estado at mga individual. Ang pundasyon nito ay ang sinabi ni Allah, wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. At huwag ninyong ipagkatiwala sa mga walang kakayahan o matinong pag-iisip ang inyong mga ari-ari ang ginawa ni Allah bilang ikabubuhay ninyo.
Mayroon ding sistema ng edukasyon at kultura na nag-aalis ng kamangmangan at kadiliman. Lahat ay nasa sa Quran. Okay, patungkol sa sistema ng edukasyon, ito ay nagsimula sa unang kapahayagan, unang wahi na natanggap ng propeta. Ano nga yung unang salita? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naglalaman din ng Quran ng isang sistema para sa pamilya at mga pamamahay, tahanan na humuhubog sa batang Muslim, sa babaeng Muslim, at sa mga lalaking Muslim upang may sa katuparan ang sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara. O kayong mga sumasampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy na ang panggatong ay mga tao at bato. Ito ay sa Suratul Tahrim, number 6 ang ayat. Mayroon din sistema para sa individual na pag-uugali na nagdadala sa tunay na tagumpay ayon sa sinabi ni Allah, Kad aflaha man zakkaha. Katotohanan ang nagtagumpay ang sinumang nagpapadalisay sa kanyang sarili. Ito ay sa Suratul Shams, number 9. Ang Quran ay sumasaklaw sa bawat tao sa pamayanan, maging pinuno man, maging amir man, o maging pinamumunuan. Ito'y batay sa sinabi ni Allah, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. At hangarin mo sa pamagitan ng ipinagkaloob sa iyo ni Allah ang tahanan ng akhirah, at huwag mong kalimutan ang iyong bahagi sa mundong ito. Wala tansa nasiba kami na dunya. At gumawa ka ng kabutihan tulad ng paggawa ni Allah ng kabutihan sa iyo, at huwag kang maghangad ng pasad o katiwalian sa lupa. Ito ay number 77 ng Suratul Qasas. Suratul Qasas. Sa larangan ng pamamahala, hinihikayat ng dakilang Quran ang tinatawag na syura, konsultasyon na naiiba sa paniniwala ng mga Shia. Sa atin ay konsultasyon. Sa kanila, ang propeta daw ay hindi nagbigay ng konsultasyon, bagkus nag-appoint ng kanyang kahalili na yun nga si Ali bin Abi Talib. Samantalang sa atin, walang dalil na ang propeta ay nag-appoint, bagkus ipinaubayaan niya sa mga sahaba ang konsultasyon. Ang aya na ating pinagbabatayan na taliwas sa paniwala ng mga Shia, wa amruhum syura bainahum. Syura sa atin. Ibig sabihin, ang kanilang mga gawain ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng syura, konsultasyon. Hinihikayat din dito ang pag-alang sa mga karapatang pantao at ang paghahanda ng lahat ng kinakailangang lakas, lahat ng kinakailangang puwersa sa larangan ng moralidad, na nawagan ang Quran sa karapatan ng layunin, sa panandigan sa mga pagpapahalaga ng kabutihan at katotohanan, at sa pagsunod sa mabuting asal sa personal man o panlipo ng pamumuhay na siyang nagdadala sa katauhan tungo sa pagiging ganap at sa pag-unlad. Sa larangan ng lipunan, hinihikayat nito ang matatag na pamilya na nakabatay sa nakabatay sa mawadda, pag-iibigan o pagmamahalan, rahma, awa, paggalang, pagtulungan, pagkakakilala sa bawat isa, at sa pagtupad ng bawat isa sa kanyang mga pananagutan bilang tagapag-alaga. Sa larangan ng ekonomiya, hinihikayat nito ang pagpapalitan ng mga kapakinabangan
ang pagtingin sa kayamanan bilang isang bilang pasangkapan at hindi bilang pangunahing layunin, at ang paggalang sa pribadong pagmamay-ari. Ganito naging ganap ang makadiyos na pamamaraan ng buhay na itinakda ni Allah, ang kataas-taasan, upang maging maayos ang takbo ng buhay sa sanlibutan at sa mga pamayanan. Itinakda na ito ng ating Panginoon bago pa niya likhain ang tao bilang pagpapatunay sa kanyang sinabi, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ito ay sa Suratul Rahman, 1 hanggang 3 ang aya. Ang Ar-Rahman, Allamal Quran, itinuro niya ang Quran, nilikha niya ang tao. Para bang ipinapahiwatig ng talatang ito na nang naisin ni Allah na likhain ang tao, tiniyak na niya para sa tao ang tuwid na pamamaraan ng buhay na magpapabuti sa kanyang pamumuhay at magbibigay sa kanya ng katatagan. Hindi niya iniwan ang tao na walang patnubay o gabay sa mundong ito. Ito ay tunay na isang dakilang biyaya at malaking kaloob na narapat ipagpasalamat ng mga tao na may pag-iisip kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano nga ba hindi maging isang ganap na pamamaraan ng buhay ang Quran, gayong naririto ang lahat ng kailangan ng tao para sa kanyang pamumuhay sa mundong ito at sa kanyang kaligayahan sa akhirah. Na sa Quran ang lunas sa mga sakit ayon sa Quran mismo, ang pagwawasyo, pagtuturo ng tamang akida, ang pagtutuwid ng ating pag-isip, ang paghubog ng mabuting pag-uugali, na sa Quran din ang pagpapaliwanag ng mga karapatan ng mga magulang sa anak at ng anak sa magulang, ng pinuno sa kanyang nasakupan at ng nasasakupan sa kanilang pinuno. Ipinaliwanag din dito sa Quran ang karapatan ng bawat tao sa lipunan at ang karapatan ng lipunan sa bawat isa, na sa Quran din ang mga karapatan ng asawa sa kanyang kabiyak at ng kabiyak sa kanyang asawa, ang karapatan ng magkakapatid sa isa't isa, ang mga karapatan ng mga kamag-anak at ang karapatan ng kapitbahay sa kanyang kapwa kapitbahay. Higit sa lahat, ipinaliwanag nito ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin. Ipinahayag ni Allah ang kanyang marangal na aklat na ito, ang Quran, sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam na si Muhammad, para sa isang dakilang layunin at marangal na adhikain, na ito nga ang pagsasaayos ng buhay sa mundo at ang pagkamit ng kaligayahan sa akhirah, na kung saan sinabi ni Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ang lahat ng papuri ay ukol kay Allah na nagpahayag ng aklat sa kanyang alipin at hindi niya ito nilagyan ng anumang mga paglilihis. Ito ay sa Suratul Kahf, unang ayat. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi tungkol sa talatang ito, sabi niya, ibig sabihin, ito ay ganap na matuwid sa katarungan, walang pagkakamali, katiwalian o pagsasalungatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasada la ilaha illa ant, nastagfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.